Good morning sa ating mga kababayan. Maliban lamang dito kay Claire Castro. Dahil nakasimangot na si Claire Castro mga kababayan dahil sa natanggap na negative 50 na trust rating ni Bongbong Marcos. Sabi naman ni Claire Castro mga kababayan, nagtatrabaho naman si Bongbong Marcos, bakit ganito ang nakuhang rating ni Bongbong Marcos Jr.? Eto mga kababayan, pakinggan nga natin. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Ano kayang trabaho nito mga kababayan ni Marcos Jr., no? Bakit ganito yung trato ng sambayan ng Pilipino? Negative 15 yung performance rating ni Bongbong Marcos. The President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the President bothered at all by these numbers? Marami pong mga survey firms. O mga kababayan, dyan sa simpleng tanong pa lang, di ba? Nababother ba si Bongbong Marcos? Tingnan nyo naman yung sagot mga kababayan. Malayo na agad. Naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. Handang-handa si Claire Castro mga kababayan. Meron siyang papel talaga. So, kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero. Matatawa ka na lang talaga dito sa mga pinagsasabi ni Claire Castro mga kababayan. Kasi taliwas huyo sa mga nangyayari sa bansa natin. Ako. Tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Sabi niya May gagawin po bang adjustments ang Pangulo sa kanyang governance? Because by the term itself, satisfaction rating, baka ho kung ano man yung ginagawa ng Pangulo ay hindi nakakarating o hindi nararamdaman ng mga tao, hence the low satisfaction rating. Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials. Grabe, kabayan, no? Nationwide survey. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Saan ba kasi tumutulong si Bongbong Marcos mga kabayan, no? Bakit umabot sa negative 15 itong satisfactory rating ni Bongbong Marcos? Di ba sabi ni Claire Castro mga kababayan, tumutulong naman siya. Bakit hindi nararamdaman ang sambayan ng Pilipino? Siguro, meron namang tulong mga kababayan, pero masasabi ho natin, ilang porsyento lamang ho ito doon sa kabuuan na 100 million na mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So, baka doon. Ito, pakinggan naman natin dito si General Macanas mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon.
title, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtatakpan ng flood control. So, Senator Jaime itinuro ang Blue Ribbon issue So, patungkol pala ito mga kababayan sa naging issue dyan sa Senado. sa pagbagsak sa tiwala ng Senado. Diretsahang pumalag si Senadora Amy Marcos sa mga akusasyon. Ang majority block umano ang dahilan sa pagbaba ng dignidad at respeto ng publiko sa Senado. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa mataas na kapulungan, sinabi ni Marcos na hindi umano nagsimula sa mga sigawan, bangayan at walkout ang pagkawala ng dangal sa Senado, kundi sa umano'y pagtigil ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ito ang payag ni Amy. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtakpan yung mga mastermind ng flood control, noong hininto yung Blue Ribbon. And I agree. Yes, I agree with General Macanas, no? Kasi kung hindi ho nila hininto, tuloy-tuloy yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at yung chairman nga dyan, si Lacson, no, mga kababayan, kung hindi yan tinigil, sa tingin nyo, magpapalit yung liderato? Hindi magpapalit yan kasi nararamdaman ng tao na gumagalaw ang Senado. Pero ilang buwan ba? Kalahating taon na mga kababayan, wala pa rin karagdagang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at parang pinagtatakpan na ho nila yung patungkol sa flood control project na bilyones ang nawala mula sa taong bayan. Panahon ni Soto at Lacson, sila ang majority black leaders. Doon nagsimula na nawalan ako ng tiwala sa Senado. Yes, I agree. Dagdag pa ni Amy, ang mga nakitang tensyon ngayon sa Senado ay sintomas lamang umano ng mas malalim na problema sa institusyon. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, hindi naman yan yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Again, I agree. Dinagdagan pa ng nakakagimbal na plano, mabuti na lang at naisiwalat yung plano nila ng term extension at charter change. Ang payag ay kasunod ng sunod-sunod na bangayan sa Senado hinggil sa panukalang pag-amyenda ng Senate rules upang payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador, isang usapang nauwi pa sa walkout ng minority bloc matapos ang mainit na debate sa plenaryo. Itong patungkol dyan mga kababayan sa online, alam naman ho natin noong kapanahunan na itong si Dilima nga ay may kaso, nagpasa ho sila ng batas. Itong grupo ng minority ngayon, kumbaga sila Kiko, sila Risa, nagpasa ho sila ng batas na pwede. Ngayon naman, naggustong magpasa ng panukala, itong majority ngayon, under the kumbaga kasama itong si Senator Alan Cayetano, si Senator Marcoleta. Ngayon ayaw na ho nilang pumayag. Bakit ayaw nilang pumayag? Kasi mayayari talaga sila. Grabe! Parang bulkang Mayon o bulkang Taal ang init sa Senado ngayon. Talagang only in the Philippines. Yes. So, sige. Nagtatakipan Matirang sila. matibay. Again, battle of public perception. Sinasabi ng majority bloc, minority, na galit ang taong bayan sa majority bloc ngayon, I disagree. Kasi sa mga post ngayon tungkol sa bangayan sa Senado,
nasa 85% ang tinatawanan nila ang mga minority block. May mga senador pa nga sa minority block, Samuel, Subiri, JBR Sito. Tinurn off nila ang kanilang comment section. Hindi kasi nila matanggap na binabash na sila ng taong bayan. Kaya ayaw nilang mabasa yung mga komento, mga side comment ng ating mga kababayang Pilipino na talagang masasabi ho natin hindi agree sa pinaggagawa nitong mga minority na pag-walkout ho nila. Anong ibig sabihin nun? Takot silang ibas ng mga netizens. Yes, Kaya that's right. kung mas marami ang taong bayan, netizens, na sumusuporta sa minority block, Kahit pa paano hindi kalahati. Turn off. nila i-turn off ang comments. Dapat open ang comments para makapag-comment ang mga taong sumusuporta sa kanila. Yes, tama. Kaya lang tinurn off dahil alam nila na marami ang magbatikos sa kanila. Ganon lang yun kasimple. So, all along tama yung pananaw ko. Salamat at ako narinig ko mismo yan si Senator Amy nagpayag sa isang I think press conference. Sinabi niya yan na ang sumira sa kredibilidad o imahe ng Senado ay yung hindi nila pag-imbestiga, yung pilit nilang pinagtatakpan ang mga flood control scandal. Yan ang matagal ko nang sinasabi dito. Yan. Yan kasi ang hindi maunawaan ng ilang mga senador. Kasi ang akala nitong mga ilang mga senador, lalo-lalo na yung nasa minority ngayon, kung kaya't nagkaroon ng changes of leadership sa Senado dahil patungkol sa impeachment, hindi mga kababayan. Ang gustong mangyari ng ilang mga majority ngayon ay magpatuloy yung investigasyon patungkol ho dito sa flood control project na malalaman ho natin kung sino yung mastermind. Ayaw ho mangyari yan ni Soto. Lalong-lalo na si Lacson mga kababayan. Ayaw nilang mangyari yan kasi madadamay at mapapangalanan yung mastermind na kaalyado ho nila. That is the reason. No? Grabe. Noon pa, nawalan na ako ng tiwala sa Senado, sa leadership ni Lacson at Soto. Yes. Bakit ayaw tawagin ang mga importanteng testigo? Maglolong Bersamin, Yan. dating Secretary Amina Pangandaman, mga tauhan ni Saldico, Tama. yung mga Brave 18 Marines. Akong makita ang valid reason ni Senator Lacson. Isa siyang magaling na PNP General. Magaling na investigador. Sinasabi niya, let's go where the evidence lead. Ganun lang kasimple ang investigasyon. Pero nasaan yun sinasabi niya? Na yung patungkol dun sa mga ebidensya. Sige, mag-abante ho tayo kung saan tayo paparoonan ng mga ebidensyang ipipresenta sa atin. Pero nasaan na nga yung investigasyon? Walang nangyayari sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang inaayawan, nirereklamuhan ng sambayan ng Pilipino. Gustong malaman kung sino ang tunay na mastermind. Tapos itong mga minority ngayon, mga kababayan, no? Iba. Bakit nandyan ang mga leads? Napaka-importanting leads. Ayaw niyang sundan. Yes, tama. Ang perception, may pilit na pinagtatakpan. Ayan. Kaya nga sabi ni Tama. Congressman Edgar Erese, Idol, anong nangyari sa'yo? Sabi niya kay Lacson, kasama ka na rin ba sa cover up? Ayun. So ito, ang mainit na issue is flood control investigation. Takot na takot sila na ma-resume ulit. Yes, tama. At salamat sa brave 13 senators na anytime from now, masisimulan na papatawag na ang Brave 18 Marine. Yan din ang inaasam-asam po ng sambayan ng Pilipino. Kasi yung mga hindi pinatawag na mga sangkot na mga pinangalanan ay posible nang makaladkad mapunta sa Senado at makapagsalita ho sila. Takot sila sa, impeachment trial ni BP Sara.
Takot sila dito sa term extension na naisiwalat na. Mm-mm. Magpasalamat tayo kay Senator Amy. Mr. Lito Banayo Yun. dahil ibinulgar niya yung nalaman niya tungkol sa Soler meeting Mm. na pinag-uusapan na pala na walang eleksyon sa 2028. Mm. Ano ba yan? So, si Soto na nakipag-meeting, todo deny. Ba't hindi na siya pwedeng makipag-deny? Ang sabi niya, joke lang ha. So, yung pagsabi ho niya ho mga kababayan na joke lang yung mga pag-uusap na yon, mga kababayan, wala na. Doon pa lang huli na ibig sabihin meron niyang usapan. Dinideny lang ho nila talaga. Losot. Dahil naniniwala ko, ito naman si Lacson, masyadong makwento. Kung hindi niya ikininto yon sa kanilang Thursday lunch with Mr. Lito Banayo, hindi sana natin nalaman. Kailan? Walang Madaldal din kasi. nahuhuli talaga ang isda sa bibig. Pala kwento siya. Siya pala ang source ni Lito Banayo. Kaya ngayon, nalaman na natin na na-booking ang kanilang no election na plano. Hopefully, ang minority senators, they will remain true to their word sa plenaryo na Sana ayaw nila ng Constitutional Assembly. O, di panalo sana. ang taong bayan. So, yan nga mga kababayan ang naging opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa matinding bangayan sa Senado. Grabe ho, napakatindi ho. Ang akala ho nitong mga minority senators ay galit itong majority senators sa kanila dahil kumbaga gusto nilang iligtas si Baby Sara. Ang hindi nila alam is yung gustong mangyari nitong majority senators ay magpatuloy yung investigasyon ng flood control scandal. Ito kasi ang ayaw simulan, ayaw tapusin. Meron na daw partial report. Nasaan yung partial report? Ayaw ilabas kasi kulang daw ng siyam. Bakit nagkaroon ng partial report? Hindi pa naman tapos ang investigasyon. Naku po mga kababayan. Ito, makinig na nga lang ho tayo dito sa naging press conference ni Senator Amy Marcos patungkol ho dito. Dito sa ginawang press con. Kanina ay kahapon sa bahagi ho ng Kamuning Bakery. Ito mga bayan. Pasensya po. Konting paumanhin at medyo nalilay tayo. Maraming salamat sa invitasyon na kumarap sa Pagsisalot for makanood na ako dapat pumunta dito hindi na sutuloy. Dahil alam naman ninyo, matindi ang bardagulan sa Senate. Kinikita naman namin ang teleserye. Kaya pasensya lang po at sana matuloy na ang pagtatrabaho ng Senado nito. Thank you. If I'm able to answer any of your questions, I'll be very happy to try. Thank you po. Thank you very much, Senator. Maraming mga tanong ho dito. Aside from yung mga drama sa Senado, like mga walkout and others, maraming tanong ho, Senator, about socio-economic crisis ho. Kasi siguro alam naman ng mga politiko natin, especially ma'am kayo, the economy is not very good and then there's an Iran war pa na unresolved. May tanong dito ho, maraming tanong ho. Anong suggestion nyo, Senator, how to lessen the suffering yung paghihirap ng ordinaryong tao, ng mga jeepney driver, mga magsasaka? May suggestion ba kayo, Senator, na urgent socio-economic reform sana? Ay, maraming salamat. Sunod-sunod ang aming pag-file kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-ano Noel at CONAS at term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan na hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry. And yet, wala pa rin tayo nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang inisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa,
Ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin. Marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Sigurado kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may Pag-ibig, may SSS, may PhilHealth, at kung ano-ano. Kung pwede, ibibigay naman ng buo for a change. Makatingin naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganun din ang nangyari. Isipin natin, ilang buwan na ba tayo nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang action. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdebate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ayun. Ang binawasan lamang kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Ibig sabihin mga kababayan, wala pala yung sinasabing na special power para kay Bongbong Marcos para masolusyonan itong krisis ng langis sa Pilipinas. Ang akala ho natin, ibababa na yung pagbaba ng kasi sabi magkakaroon na daw pero wala pa pala. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT, parati ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung station sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapit, di ba? Masakit talaga yung dating ng nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung saan ang tututukan natin. Tama. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag mabawasan yung gasoline ng krudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala Iba na. pa rin yung transport, wala pa rin yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensa, hanggang sa Palawan, marami na rin na manging isda, hindi rin papalaot. Alam natin yun. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit pa ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Napakalupit Kaya na tadhana. andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuang plano. Tapos may mga moves, ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiipisan daw yung utang, pero wala silang batas. Kaya ako natatakot, kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kaya naman may batas, kung maalala niyo yung COVID, dalawang bayanihan yun, bayanihan 1, bayanihan 2.
at maliwanag doon kung ano yung plano, anong gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi nito. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang Wala. react-react na lang kung anong maisip. Dapat naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung anong Noel, nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito. So, grabe yung mga pagbubulgar pala ni Senator Amy Marcos kahapon, no? Sa, Pandesal Forum sa Kamuning. At I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy na sa tingin niyo talaga wala nang chance siya kasi na pinag-usapan ninyo, dininay na ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel an election? Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, ano yung bahagi nun ng offensive dahil pinagtagpi-tagpi naman. Yung mga Kaya yung pinapatanggal kasi nabubuking ho yung kanilang mga plano. Nauunsamin ng kanilang mga plano patungkol dito sa CONAS. interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang. I-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasan naman ng kamay, kaya sabi ko, di i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Sabi ko na yan noong pa kasi kung saan-saan mo yan narinig ko yan noong ba sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayo mag-alala dyan, walang problema dyan sa iglesia at saka sa bismin. Kasi, ang tutumbuhin, chat siya. Papunta ng konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-plano. Thank you. Hello. Ay, nakita ko si Miss Sandro Aguinaldo nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata ka. Bumata si Miss Sandro Aguinaldo. Oo. Oo. Posto na natin. Pero minsan wala pang sagot kasi di ba nangyayari. Oo. Baka pwede. Oo. Yung following what happened na lang po last night, dahil nga po, meron pa po over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing, video conferencing na dito. So ano po nakikita nyo moving forward sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ba ito and do you see further siguro scenes or scenarios like this on Monday? Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Nung hininto yung Blue Ribbons, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin. Tama. Yung mga takbuhan, sigawan, alitan, paradagulan, sabihin natin, hindi naman yan
Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa pa at term extension. Doon naman Ayun. talaga nababaon ang Senado. aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, Bawal. hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. Grabe kasi yung pinagagawa kasi ng mga minority ngayon, mga kababayan. Matindi ho yung ginagawa nilang pagtatakip sa flood control. Diyan talaga, yan yung number 1 na talaga na sanhi kung bakit nalulugmok ang Senado. Kaya ngayon, patuloy yung binabangon. Kaso, ginagawa nila ng issue na bumababa daw ang dignidad ng Senado. Pero ang katotohanan, bumaba na yung dignidad ng Senado simula nang i-stop nila yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. So, magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo ulit dito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit pa paano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos, 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. Sobra. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Sobrang nakakahiya kapag ganyan, mga kababayan, ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Sa composition ng majority sa susunod na linggo, papasok na linggo. So, hindi natin gaano marinig. Mayroon ng pagsasampa ng kaso ng Ilan. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Sa katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenda pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet Kaya lang nga. kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Basta ko lang yung motion ni San Marcoleta. Ano po yung napagtapan ng majority since hindi po siya natalakay ng mga establishment? Alin? Yung motion po ni San Marcoleta, papayag sa akin. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung
panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May Kaya remote nga, no? participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Ayun naman pala. Halos karamihan pala sa minority. Pabor naman pala nung kapanahunan ni De Lima at ni Trillanes para makapagsalita, kumbaga, itong tinatawag na telecommunication, kumbaga, by Zoom, mga kababayan. Pero bakit ngayon? Siyempre, kalaban ho nila sa politika. Yun ang wala. Iba ho nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito na, nakita ko, kaya ako nagtataka. May mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, Ayun, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit Okay. ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? So, ayan pala, may mga dokumento palang hawak si Senator Amy. Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung constitution ng rules, syempre po, makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakam ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rap session. Kaya nagtataka ako, mas parunong sila, yung di ba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out, wala pa namang pinag-uusapan. Alam, masyado kasing defensive itong minority, mga kababayan. Yun pa lang, yun nga sinasabi ni Senator Amy, hindi pa pala napag-usapan, hindi pa na detalye. Nag-walk out agad, nakumpo. Wala na, uwi tayo sa walk out. Yes. Senator, ano po reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung diversion na no elections na Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa tulog-tulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noon pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si RD, Manila Times, may tanong. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusot ng Senado noong May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami
Hindi nga diversion namin. Nakatutok kami lahat doon. Nagkakapos kami. Pinag-uusapan kung ano gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa kami, nagtatambay kami, paano, inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kami balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalihan na ninyo para walang masabi ang tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba, pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal na ang lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, tututok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niya, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yun talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yun. Kaya kinakailangan talagang puskin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana makatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigib, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para may pagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nag-arapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung salitang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, titiisin natin, pakisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At huwag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa namang mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling, at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Senator, meron nga balik ko na si Mayor Aquino ay kahit talaga bilang secretary sa LG. Ito pinakalaman ko dati hindi natin walang ulit na involved sa brand, sa business. Ano ang nakikita niyo po dito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Magbilo. Hindi naman tumakbo na nakarang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo
nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Pero may susunod. Pero hindi na pag-uusapan ng majority, since lagi ko sinasabi na dapat mo balik hindi natin sila. Hindi pa napag-uusapan din sa majority para makapasok ko na para magawa. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa. Solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panitirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sir, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? Kay Romualdez? Ombudsman And na Romualdez? case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kaya bago nag-umpisa, tagal na eh. Parang higit pa sa baby, 9 months na, mag-iisang taon na, higit na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Pero naman ganito kasi puros na lang ng mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nagputos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas. Ayan na nga. Sino ang nag-utos? Yan yung dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Baliktad mga kababayan, no? Yung issue ng flood control, Davao City, yung iniimbestigahan. Tapos, mga kurakot ng congressman ang sangkot, pero mga senador ang kinakasuhan. Naku po, napakatindi nito mga kababayan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader, aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap lalo na ngayon na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabaho yan. Pag nagkataon na ganyan mga kababayan, baka mas lalong magkagulo kapag si Senator Amy
ang ginawang majority leader. At pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, Eh, may kaso umaharap naman. yung tao ng kaso, kaya lang mapakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Kaya ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So, Sino sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-vote in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Senador Jose Wala nang sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo, eh napakahirap, nakita naman yun, nag-walk out pa. Senador may yung Senado tulad ng matinding division. May suggestion o pahayag mo si Senador Partido Lacson na ang makakapag-invite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Naku po, ay wag tayong pumayag mga kababayan na si Gatchalian. Eh, iba naman ang galawan ni Gatchalian mga kababayan, hindi yan mapagkakatiwalaan. Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 isa, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Ano yung mga kinakausap daw sa mga alam ko ba kayo? Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon, hindi naman namin binoto si Tito Soto. Pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sugutan, kung ano-ano announcement sa media. Pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, Yan. trabaho muna. Tahimik. Sen, normal ba yun? Pagbalik nyo, alas 5 na nga. Bisman, di ba ang session, alas 3 na nga. Alas 5 ang sinabi. Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam para sa akin. Alam na alam ko. Kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Ang Talagang Vietnam. kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, sa Lunes? Nasa na tayo? Grabe mga kaganapan ngayon mga kababayan. No? Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Pero sa tingin ko mga kababayan, hindi pa yan kakalma ang sitwasyon sa Senado hanggat hindi ho nila nakukuha yung liderato sa Senado. Mas titindi pa yan sa mga susunod na linggo. Magandang mga senador. At tungkol sa isang pinto ng Sardin Marcos ng Senado na yung mga pong action ng Senado ang At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigation tungkol sa Senate siege.
At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 13 nagsiklaban na eh. Nag-umpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat at duguan siyang dumating sa plenaryo. Tugo-tugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang usaan namin, hinahawi lang sila na magpapasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya Tama. tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok, tanongin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kita-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, pinupupog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van, milagro nga, nakatakas eh. Pero napilitan kami, padala sa ospital, kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila, Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipina ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos ilang lola na lang na natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang doon sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na tika-tikatang hindi nila ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government ang utang nila sa ating mga lola na inapi noong nakaraang ikalawang gera mundial. Thank you. May tanong naman dito, how is... May mga, yes. may mga scholarship para sa mga po, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical. Lahat yun sagot ng Pilipinas, tapos hindi naman naibigay. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Okay. nasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad, maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito, people are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? What is the secret of her Siyempre, health? okay naman ka. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang tanda niya eh. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya, sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa, maraming naghihirap, ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh, at higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya, sabi ko, huwag na rin yung pakita yung mga balibalita na, set lang siya. Ang problema, ang dulong-dulong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng So, balita. alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa
tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas, masyadong mahal, at ang gasolina, paano ba yung nagsasaka sa probinsya, kasi probinsyano naman yun, lalo yung mga ingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Pero Yes. kasi kami po ay very vocal sa mga pagpupong sa administration. Ang sabi niyo po kanina, marami po sa mga pinakasukanan na halaman ng bukas. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi kayo nasasamahan ng case o napag-iinitan sa kabila po ng mga YouTubers? Palagay ko lahat kami, talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawa, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nag-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There's an Grabe ongoing mga effort. bayan, no? Halos 13 pala ang gustong kasuhan. Ako, napakatindi ho nito. To build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may ilang crisis na hindi matapos. Any advice or any closing statement mo? Yes, ang pagkukuble ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Yes, Sana matutukan na that's true. natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, huwag naman mauwi sa drama. At Yes, lagi na lang kami tama yun. tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng Blue Ribbon, ang hihinto ng mga Silakson talaga yan. testigo, ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng tsa-tsa, term extension, at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin.